Hey guys, here in a nutshell with me, Ina. I'm so excited for this episode. Alam nyo ba, this is literally 2 years in the making. I first invited him dito sa ating channel 2 years ago. Pinakita ko pa sa kanya yung pruweba, no, nung kinukulit ko ulit siya, nung niyaya ko ulit to be here. Sabi ko, hey, grabe ka, 2026 na, pagbigyan mo na ako, 'di ba? So finally, here he is without further ado. Isa sa mga OG Filipino content creators, YouTubers, ay for me, no? Yung mga content creators dito sa Canada. Pinoy Trucker, aka si Idol Marco Obando. Hello, Marco! Hello, ma'am. Yeah, thank you so much. 2 years in the Oo, making, tama ka. 2 years in the making. totoo. Bakit mo ako Yeah. pinahintay ng 2 taon? Hindi yun makatarungan. Grabe ka. Well, naging busy that time. Kasi I think last time nag-usap tayo, ano pa yun mag ice road kami. Yes, Then oo. naging busy na, kaya nawala na rin sa isip ko. Baka sabi ko parang sobrang busy mo na or busy na rin ako. No, Kaya that's pasensya okay. na. Siyempre, joke lang yun. No? I know you're always literally on the road, busy. Kaya talagang Yeah. baka nawala na sa isip mo. But anyway, I'm so happy finally you found the time. Guys, so obviously, nandun pa siya sa truck niya. He is in the US, no? Nasa ka ngayon, Marco? Sa Tacoma, Washington, ma'am. Tacoma, Washington. Tacoma. Pabalik na Yeah. daw yata, no, ng Canada. So, wala ka ng bit-bit. Pabalik na ng Calgary. Yeah. Oo, okay. Ano ba, umpisahan natin ang Let's go. pagiging truck driver. Kasi sabi ko kay Marco, gusto kong pag-usapan yung buhay niya sa truck driver and pagiging content creator. Guys, hindi ko alam, kailangan ko pa ba sabihin? Papakita ko yung kanyang channel. Ito. Mamaya natin pag-uusapan yung pagiging content creator. Sa truck driver muna. Mhm. Baka hindi alam nung iba, no? Napakalayo kasi nung ginagawa ni Marco sa Pilipinas sa pagiging truck Malayo, driver. He malayo. Yeah. was, oo nga, sige, share with us nga, paano ka naging truck driver sa Canada and briefly, what did you do in the Philippines? Before sa Pilipinas, nasa government ako sa military. And then, after sa military, nag-decide akong pumunta ng Saudi Arabia para maiba yung course ng aking buhay. Mm. Sinubukan ko wala akong experience sa trucking. So, ang Saudi Arabia, ginawa ko siyang training ground. Mm. Yeah, 6 years ako doon, nag-drive. Talagang literally na matutong mag-drive ng truck hanggang sa inabot ko yung 6 years na experience. And then, after Saudi Arabia, sinubukan ko yung Europe. 2 taon din ako sa Europe para preparation papunta ng Canada. Kasi Oh. gusto kong yung aking katawan ay maano muna siya, tawag doon, parang ma-expose sa lamig sa Europe. And na-timing nga naman na nung nandun ako sa Europe nagda-drive, na-assign ako sa Norway, Sweden, which is Norway ay malamig ng konti. So na-adapt ko agad yung na-adapt ko agad yung ang lamig sa Europe, and then hanggang sa mag-decide kami na pumunta dito sa Canada. Oo. So Then talagang after goal mo talaga Canada, yun ang end goal mo. Dream mo talaga makapunta dito. yeah, dream ko makarating ng Canada pero hindi ko alam that time kung paano. Oo. And yung aking wife pala, meron siyang relatives dito sa Winnipeg. And that time, meron pa yung mga sponsor sa mga program ng Winnipeg or Manitoba before na pamangkin, pinsan, Correct. kaibigan na pwedeng dalhin na ano. So dumating kami ng Canada as landed immigrant. Oo, swerte tayo 'no, yung mga katulad natin Mm, na na-sponsor. So hindi mo pinagdaanan yung pinagdadaanan ng marami nating kababayan ngayon na yeah, hirap na hirap makakuha ng kanilang mga PR 'no? yeah, napapanood ko ngayon sa mga segment mo, ma'am, na ang yung Hmm, iba na talagang gumastos pa ng pera. And then, ang hirap makapasok sa Canada ngayon, lalo na ngayon, di ba? oo, Ang hirap makapasok sa Canada. That time, ang dali lang. Saglit lang kami. I think 9 months lang yata ang inabot ng aming application, and then lipad na kami dito. oo, Yung mga pagtatrabaho lalo na yung mga professionals, di ba? Galing sa Pilipinas, pupunta dito. Yung habang pinapanood ko yung mga ini-interview mo na mga doktor or mga engineer na nagtatrabaho pa sa kusina, hindi ko naranasan yun dahil pagdating dito, oo, inaasikaso ko agad yung aking lisensya sa Class 1 para makapag-drive oo. ng truck.
total nabanggit mo 'no, inasikaso mo agad yung, pagiging truck driver dito. Mahirap ba Mhm. mag-transition? So from Saudi, Europe, to be a truck driver here in Canada, ano kailangan gawin? Yung sa Saudi Arabia, ma'am, yung kaya sabi ko nga kanina, ginawa ko siyang training ground para matuto ako sa mga basic sa Hmm, pagda-drive ng truck, no? And then yung sa Europe kasi at saka pag transition papuntang Canada, hindi na siya madali, hindi na siya mahirap dahil yung rules ng Europe at saka dito almost the same. Parehas I see. lang. Yung oras namin, yung driving hours, the same lang din sa Europe. So hindi siya mahirap para sa akin. Hindi siya mahirap. Madali lang sa akin nag ano. Yung Oo. iniisip ko lang yung aking pamilya yung pagdating dito dahil iba ng istorya eh. Oo, oo. So yung getting your truck driver's license, it was a Mm. smooth process for you? Um, Hindi ako dumaan sa proseso na nag-aral ako ng tracking school. Hindi ako dumaan sa tracking school. Mhm. Yung pagkuha ko ng lisensya, alam mo yung ginamit ko lang ay YouTube. Oh, Okay? I mean, pumasok ako sa school, kinuha ko lang yung kunting tips nila. Pero hindi ako talagang umabot ng 1 month sa tracking school na nag-spend ng 12,000, $10,000 para sa tracking school. Kinuha ko lang yung kailangan kong malaman sa tracking school and then nag-follow up na ako sa YouTube. Ang ginastos ko lang lahat ay mga almost $1,300. Then parang oh. challenge ko yung class 1 dahil nga meron akong experience sa Saudi and sa Europe. Yun ang ginamit ko ngayon sa pagkuha ng class 1. Oo, eh, di okey. I guess nakuha mo na rin naman kasi yung mga kaalaman sa years of Mhm. experience mo 'no? Tsaka yeah, I guess that, o di okey, good for you 'no, hindi ka gumastos ng malaki. By the way 'no, naisip ko pa pag-usapan ko kaya kay, kasama kayong mga kababalaghan sa mga trucking schools dito, pero siguro next time na lang. 'Di ba merong Mhm. mga report din tungkol diyan? Yeah, Naisip ko napanood ko yun. baka naka-encounter ka nung ilang mga truck drivers na sa'yo lang, alam na alam mo na, naku po dinaya siguro nito yung, experience niya 'no, may gano'n ka bang experience? Marami ma'am, marami yan sa highway. Yung nabalitaan mo sa Kaya nga. Ontario na mga tracking school, marami yan sila dyan sa highway ngayon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami yan silang mga truck drivers, yung mga letter I, ang tawag ko dyan sa kanila, letter I. Marami yan sila. Makikita mo sa British Columbia, during winter time, sino yung mas maraming mga disgrasya? Letter I. Oo. Sa highway, letter I. Sa Ontario, letter I. Sila. Halos during winter time, everyday, iiyak yung araw pag walang namamatay dyan sa mga area na yan. Oo, Letter I. nakakatakot, nakakatakot din para sa'yo kasabay mo sila sa kalye, you don't know what could happen 'di ba, with them beside you, 'di ba? May Isa yan sila sa, nagtrabaho ako before sa fuel tanker sa Winnipeg bago pa ako bumalik ulit sa long haul. Yung mga letter I na yan, isa yan sila kung bakit ako na fired out sa aking oh, trabaho sa Winnipeg before. sige Sila, nga letter kuwento I. mo ng konti, bakit? Paano? Yeah. Galing ako ng Brandon, empty na ako, dalawang trailer, fuel. Empty na ako pabalik, winter time. Nagdadrive ako ng 99, kinat ako ng letter I. So Hmm, yung truck, brand new yung truck, so mayroon siyang detection na pag once na may malapit na object sa harap mo, nag-a-alarm siya ng collision warning. Ang delikado lang okey, niya, okey. pag once na mag-lock yung brake. Pag nag-lock ang brake ng truck, magja-jackknife yung aking dalawang trailer, no? Wala akong laman eh. So hindi ko alam kung anong purpose niya, bakit niya ako kina-cut off sa highway. So okay lang, maybe ang iniisip ko, nagkamali lang siya ng calculation pagpasok sa second lane, sa truck lane. The second time, sa Portage La Prairie, hinintay niya ako. So ito na naman, lagpas ako sa kanya. Inobertika na naman niya ako. Kinat na naman niya ako. Second time na yun. The Anong third time, sa problema niya? Winnipeg na. Yun nga, Oo, at tanong ko, anong problema ng taong to? Hindi ko siya mahabol dahil yung tanke, yung truck ko is 99 at the time. mhm, mhm. Hinintay niya ako sa Winnipeg. The third time, hinintay niya ako. Yung dalawang trailer ng hata ko, binalagbag ko yan sa highway ng heading lead yan sa may Winnipeg. Binalagbag ko yan. Then sabi ko sa kanya, tumigil ka sa unahan, let's talk. Anong problema mo? At that time, nangitim na yung paningin ko. Meron akong kutsilyo dito na parang Rambo style. Oh my! Yung Rambo style. Yeah, meron na. Nangitim ng paningin ko. Sabi ko sa kanya, anong problema mo? Bakit mo ako kinakat?
ilang beses mo ako kinat? Sabi niya 3 times. So bakit mo ako kinakat? Siyempre Oh. ako, natatakot ako sa buhay ko dahil naghihintay yung aking family, no? Mhm. Kung that time na sinabi ko sa kanyang bumaba ka, kung time na yun na bumaba siya, bumaba siya, literal na bumaba, baka yun ang pinakamalaking mali ko sa aking buhay. Dahil Oo. nangitim ng paningin ko, baka may magawa ako sa kanyang masama na masaksak ko siya, you know? Oo, Hindi ko na alam oo. eh, dahil nangitim na yung paningin ko. And then that time, dahil nag-start akong mag-vlog, in-upload ko yun. Then yung aking company, yung mga taga-opisina, nakasubscribe siya sa akin kasi alam lang nagko-content ako. Then, upload ko sa gabi, sabi ko sa aking wife, prepare ka kasi merong mangyayari nito in the next, baka Yeah. bukas. So, nung ma-upload na siya, nag-viral siya, then napaka-harsh nung aking tawag ito title or yung aking thumbnail, ang nakalagay doon ay Highway Killer, no? Kasi Oh my, okay. the last time yung alam mo yung bronco na nangyari, yung bus, di ba? Yeah, oo. Letter I. The next year noon nangyari no sa akin. So, ang nilagay ko doon, the Highway Killer. So, kinabukasan, napanood ng mga taga-opisina, pinanood nila sa computer nila. Kinatok ko pa sila pagpasok ko sa trabaho. Sabi ko, hindi nyo maintindihan yung pinapanood ninyo kasi Tagalog yan. Kumuha kayo ng translator para mas maintindihan ninyo. And then the next day, at that day, sinabihan ko sila, sabi ko, if you think I'm wrong, then fire me out. Kasi yung aking lisensya hindi nakapangalan sa inyo. At that day, fire out nila ako kasi yung HR namin is letter I. Oy, Yung gano'n? Oo nga, babae. hindi ka man Yeah. lang kinampihan. I mean, you're in the Yeah. industry, I would assume alam nila yung mga ganyang insidente, 'di ba? Tsaka teka muna, so ano ngang ending? Anong problema niya nung hindi naman niya yata dininay nung driver 'no, Parang sabi niya ano oh, sila, sa nakita ko sa loob ng truck, tatlo silang driver nandoon. I don't know, pulang-pula yung mata niya. Hindi ko alam kung nakadroga siya or gusto niya akong patayin. Hindi ko alam. Kaya so sabi walang ko, clear dahilan, hindi ka naman wala nila siyang clear na dahilan. Yeah. inakasundalo, oo. Nakaganon lang siya. Nandyan ako sa baba, nandyan, nakatingin na sa akin. Sabi ko, bumaba ka. Bumaba ka. Hindi siya bumaba. Nakatingin lang, pulang-pula yung mata niya. Kasi sabi ko, Oh my bumaba ka God. lang ngayon. One time lang talagang hindi kita patatawarin. Kaya sabi ko, kung bumaba siya, baka Oo. at that time, wala na. Nasa kulungan ako that time. Baka Kaya, kasama ka sa mga pinag-uusapan kong balita. Buti na lang din, yeah, in a way. sigurado. Yeah. Gano'n na lang Yeah. natapos. Kaya Oh, marami yan wow. sila dyan. Marami yan sila dyan sa highway. Ngayon, hanggang ngayon, Oo. nandyan yan sila. Ay naku, kaya sinasabi ko nga rin, I've discussed this topic a few times sa mga episodes ko 'no. Lagi kong Yeah. sinasabi na hindi lang 'to tungkol sa fraud, eh, 'di ba? Kasi dinadaya Mm. nila yung pagkuha ng lisensya nila. It's about safety, public safety. O 'di ba nakita niyo yung nangyari kay Marco? Yung sa Baka ano, di ba, yung sa Florida, di ba, napanood niyo yung sa Florida na nag-U-turn yung siya? nag-U-turn, Ah, oo. bumangga yung kotse. Sila din yun. Ang Aha, dami aha. nilang ginagawa dito na kabulastugan. I know. Actually, hindi ko na nga alam nangyari kasi ang daming lumabas sa mga documentaries, yung mga undercover na mga reporters, Mm. nagpapanggap, papasok sila dun sa mga schools ko, no? Tapos Yeah. nalalaman nila na, basta yun na yun guys, no? Let's not expound on it. Kung suki ko kayo, alam nyo na yung napag-usapan ko na rin yan in previous episodes. O sige, mag-move on na tayo. Sa buhay truck driver, no? I am sure marami kang naengganyo, Marco, na mga kababayan natin to Yeah. explore truck driving in Canada because they watch your content, 'di Yeah. ba? Ano usually ba ang sinasabi mo sa kanila? Syempre, ang chismis diyan lagi ko naririnig. It's a really good paying job here in Canada. How has it changed your life, no, since you started it? Ano, happy ka ba? Parang may nakita akong isang episode mo nito lang, sabi mo nagsasawa ka na in a way. Dumating yung time na, well, unahin ko muna yung mga na-inspire no, na mga, Oo. hindi mga truck driver. Ngayon, mga truck driver na may mga sarili na silang truck. Kasi, Mm. nung una kasi, hindi nila alam na pwede kang mag-aral ng trucking dito by government ang magpo-provide ng fund. Yan, Ako okay. din, hindi ko rin alam yon. Then nung nalaman ko na lang na pwede pala ganun, pero buti na lang hindi ko pinasok yung government kasi ayaw kong makontra kasi kailangan mong pag ang government yung magbabayad ng fund para sa tracking school kasi that's $10,000, half a million. Hmm, Di ba? Okay, saan ka kuha ng 10,000? oo, Then ikukontra ka nila, pag nakatapos ka ng school, ikukontra ka nila ng 2 years. I see. Kung hindi mo matapos yung 2 years, and then
babayaran mo yung ginastos ng government sa'yo. So Oo. maraming naengganyo na mga hindi truck driver na nag-truck driver siya na pwede pala kahit wala kang experience dito sa Canada, pwede ka maging truck driver. And then Yeah. pagdating doon sa pay, ang lagi kong sinasabi sa kanila, pag nakakuha kayo ng class 1, huwag niyo munang isipin yung pera, na pera agad yung kikitain niyo. Mag-build kayo ng experience kasi yung pera susunod yan pag meron kang experience. Kasi kung Mm. ako ang may-ari ng trucking, bagong driver ka, hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa yung 500,000 na truck para ipag-drive sa walang experience na truck driver, di ba? Totoo. So, kung binigyan ka ng ganitong rate, then so be it, tanggapin mo kasi kailangan mo mag-build ng experience muna dito. Ang kailangan nila 2 years experience sa winter driving sa Canada. Pero pag meron ka ng 2 years na experience driving, makakapamili ka na ng company na magandang magbayad. Marami Mhm. dito. Wag lang yung Yeah. mga kumpanya ng liter I. Maraming mga white, yung mga kumpanya ng mga puti na magandang magbayad sa trucking. And then, maganda ang refund every year. Right, Yun. oo. Pero, sa buhay tracking, I think sinabi ko na sa vlog na pag once pinasok mo ang tracking industry, kausapin mo yung asawa mo. Hindi lang Oo. yung ikaw yung magdi-decide kasi mahirap siya. Isusugal mo yung pamilya mo, 'di ba? Yung time mo sa pamilya, isusugal mo doon sa kikitain mo para sa iyong pamilya. Isusugal mo siya. Oo. Kagaya ko, mag 1 month na akong hindi nakauwi. Pauwi na ako Mhm. ngayon by May 6, pauwi na ako. But 1 month, look, 1 month. I-compare Oh, mo dun sa 8 hours na work sa city, every night home. Pero ang tracking, 1 month, kung gusto mo yung adventure, adrenaline, makakaikot ka sa buong Amerika, ikot ka sa buong Canada. Tracking is good. Pero yeah. kailangan mong kausapin yung pamilya mo, yung anak mo na ganitong mangyari. Minsan, 2 weeks, 3 weeks, 1 week, 1 month hindi ka makakauwi. Kailangan Oo. meron kang isusugal. Oo. Marami bang mga ano, relasyon na nagkakaproblema dahil sa distance kapag yung Oh lalaki yeah. nga, truck driver? Is it a Pero common sa Pilipino na sa atin na side, wala namang problemang gano'n. Sa mga okay. puti, maraming mga divorce sa Oo. mga puti. Mga kasamahan ko, mga divorce ang iba diyan sa mga asawa, but sa mga Pilipino, naiintindihan naman ng mga, mga asawa natin, mga asawa namin na ganito Mm. yung lifestyle kasi Saudi Arabia nga, 2 years akong nawawala, then 3 months akong mag-off sa Pilipinas, di ba? Oo. Ito, 1 month lang ako mawawala or 2 weeks, 3 weeks, then after 5 days ako mag-spend sa bahay. Oo. Okay naman. For you, in your case, has it been worth it, yung time away from family? Oo. Ilang years ka na Well, ba? Ilang years na ba? sa trucking, ngayon Oo, dito sa Canada, sa Canada? of 11 years. Oh, tagal na rin, mahigit isang Yeah. dekada ka na pala. Yeah. So, Oh, bali, kumbaga yung mga bucket list ko na gusto kong gawin sa trucking, nagawa ko na eh. Kaya nga sabi ko dun sa vlog ko na parang nakakasawa na dahil naikot ko na, nakatatlong season ako ng ice road sa north ng Canada. mhm. Tatlong season yun. Nakadalawang yung bucket list na Alaska. Ang hirap kunin ng Alaska sa trucking. Napuntahan ko ng Alaska twice. Yung Nunavut na ice road na lupin na napaka-imposibleng puntahan kasi wala namang kalsada papuntang Nunavut, napuntahan ko na siya. And almost lahat ng states sa Amerika napuntahan ko. Parang okay na ako eh. Parang gusto ko nang Oo. mag-change ng career. Gusto kong maging tagahuli na naman ng mga truck. But plano pa lang naman yun. Talaga ba? You're exploring another career ngayon? Ma Yeah, ngayon yung na tinatawag na DOT, yun naman yung mga nag-i-inspection ng truck sa highway. So parang okay. Related pa rin, yung okay. related pa rin sa tracking, pero yun nga, gusto kong tulungan yung government para maging safe yung highway ng Manitoba. But that's the plan. Right. Okay. Yeah. I think that sounds good also. Siguro na rin ano, kumbaga alam mo, siguro yung buhay mo as a truck driver, ikaw yung parang may gano'n pala 'no, ngayon ko lang naiintindihan. For truck drivers meron kang mga dream routes, gano'n ba 'yun? Mhm. Yeah. Oo, nakakatuwa naman and I think guys, magse-segue na ako sa pagiging content creator ni, Marco 'no. I think that's why your channel is so ano, talagang kuwang-kuha mo yung niche ng truck driving community. Tapos Mhm. sinabayan mo pa
na I would assume ang dami mo ng investment sa mga camera mo kasi napakaganda nung mga kuha sa mga videos ni Marco 'no. Sabi ko nga dun sa isa nating channel 'no, yung Spot Pinoy, kapag tinatanong ako sino yung mga magagaling for me na mga content creators, I would always say or mention si, Pinoy Trucker Marco dahil kuhang-kuha niya talaga yung niche. Hindi ka naman 'di ba, parang I don't think you try to get everybody. Alam mo lang na meron kang solid following na mga truckers 'no? Mm. How did it grow, your channel, and how did it start ba? Nagsimula yan siya, dati kasi sa Saudi Arabia pa, gumagawa na ako ng content, but Hmm, never pa akong nagsalita sa harap ng camera. Parang video lang, ini-edit ko lang siya sa tablet. And then, pagdating dito sa Canada, nung 2016 yata yun, meron akong kapitbahay na sikat din. Ngayon, hmm. hindi na yata hindi na nag-vlog si Pinoy, Pinoy, Pinoy. Yung Oh, ang, I heard about him. Okay, okay. yeah, kasabayan nila, ano yan, yung mga butcher Hmm, sa, ano, okey. sa Nipawa. And then, nag-collab ako sa kanya. And then, pag-collab ko sa kanya, sabi ko sa kanya, puntahan natin yung mga bagong dating na driver. At that time, ang followers ko pa lang, mga 1,000 or 2,000. So, kailangan mo lang mag-collab ng isang malaking channel kasi at that time, mga 50,000 subscribers na siya eh. So, yung mga tao, yung mga subscribers niya, nanood sa akin na, okay, Mm. ito, interesting to. Tapos, I think na-timingan din na that time COVID yata, walang magawa yung mga tao. And Daming then, nanonood. oo, ang dami walang magawa sa bahay, pinapanood Oo. na yung hanggang sa ganado na akong gumawa, tumataas yung aking viewers. And then nag-invest na ako ng mga gamit, mga GoPro, drone, Oo, grabe gastos. 'no? Nakatatlong Hindi naman drone siya na ako. issue sa company mo ngayon, Marco, yung pagva-vlog mo? Oh, Oo. yung company, mas okay sa kanila kasi na ano sila, tawag dito, yung, ano ba tawag doon, yung napopromote yung company nila. Na-expose sila? Okey, okey. Yeah. Yeah, basta ang sabi lang sa akin, huwag ipapakita yung lalo na yung masisila ng mga company, mga John Deere, then Okey. yun, wag lang papakita. Pero yung securement, kasi ang ginagawa nila, yung sa mga videos ko, pinapakita nila during sa training sa pag may Ayan, mga bagong grabe, subscriber oh. na ganito ang pagsisecure ng load na yan, pinapakita o ganun. Kasi di ba sa aking videos ay pinapakita ko kung paano sinisecure, ginagamit nila. And then isa sa mga drone, I think 2022 na Ice Road ko na drone shots, ginamit din nila sa kanilang channel sa YouTube. Ang galing naman. Uy, parang alam mo isang trabaho pa yun, May mga sa ibang kumpanya may gumagawa ng trabaho na 'yan, nagpo-provide ng mga video support for their Yeah. ano, workshops, yung mga ganyan, seminars. But anyway, o sige na. Binibigay mo na lang yun ng libre sa Yeah, kanila. binibigay ko ng libre yung drone shots, binibigay basta wag lang nila akong pakialaman dun sa aking ginagawa. Basta susundin ko lang yung sinasabi nila, wag mong pakita tong ganito, wag mong sabihin ng magkano price ng Yeah. equipment. So wala silang problema, pinapanood nila ako sa Facebook, sa TikTok, pati yung may-ari ng company, pati yung may-ari mismo. Sabi niya, okay yung ginagawa mo. Kasi first time niya nakakita na, lalo na yung sa Ice Road, na may nagpapadala sa kanila mga pictures, sa Ice Road, pictures lang, and then video. First time lang nakakita na ang kanilang truck tumatawid sa frozen lake through drone shots. Kaya tuwang-tuwa yung Iyan, ang may-ari gan na paano mo oh, nagagawa yun, paano nakakuha ng shots na ganun sa Ice Road. oo. Isipin mo naka-save na sila sa mga equipment dahil sa'yo. Napaganda May pa isa nga pang yung ano ma'am, oh, I think from Ontario, gusto niyang bilhin yung aking drone shots, no? Hindi ko naman alam wow! kung magkano ang price sa drone kasi gagamitin nila sa kanilang project. Parang isang company sa Ontario. Pero hindi natuloy yung deal kasi hindi ko alam kung Wow! paano ko ibebenta yung drone. Oo. Tama ba ako? Parang alam mo nakikilala ka na rin ng mga ibang lahi ng mga kapwa mo truck drivers 'no? Dahil sa vlog mo. Meron akong parang Yeah, napanood dati, 'no, na yeah, may parang mga basta kilala ka. How does mga it feel? Para kang ano, international influencer ka, hindi ka lang pang hindi Pilipinas? para siguro na-appreciate lang nila ma'am yung yung ginagawa ko as content creator. And then kanina, galing ako dito sa Tacoma and kumakain ako sa Jollibee, may isang lalaki, akala ko Pilipino siya. Then sabi niya, Pilipino? Sabi ko, yeah. Nagtatagalog siya, pero hindi siya Pilipino, taga Hawaii siya na Samoa, yung Samoa. Pero magaling siya Mm. magtagalog. Sabi niya,
alam mo pina-follow kita sa YouTube at saka sa Facebook mo. So, Oo. doon pa Oo, kami 'di ba? nagkita sa Jollibee. Truck driver Oh. din siya na katabi ko lang naka-parking na kita, "Oh, si ano 'to, si Marco." Well, nagugustuhan lang nila yung aking ginagawa siguro, yung drone shots, yung Yeah. content. Pero No, it's hindi tayo amazing kasi nagka-first time. nga oo, it's amazing hindi naman English all the time yung content mo and yet Mhm. nanonood sila, 'di ba? Ibig sabihin ano talaga, maganda nga kasi guys talaga yung video shots ni, Marco. If only 'no, may gano'n din akong mga gamit, apakaganda. How many years did you ano, etong mga gamit mo ngayon, kailan ka nag-umpisa mag-invest sa mga gamit? Nag-start na 'tong mga GoPro, bili ako ng Oo, bili ng GoPro. Ang dami ko ng GoPro and then hanggang sa hindi ko na siya ginagamit ngayon kasi gumagamit na ako ng itong DJI na mas malinaw. So ito yung oo. ginagamit ko before. Meron ako sa ulo, meron ako dito sa likod, meron sa harap. So Grabe, ilang GoPro yun, meron pa ako sa likod. So ngayon, ang ginagamit oo. ko na lang, everything, ay itong DJI, pang ulo, sa likod, and itong 360, sa labas naman itong 360 at saka drone. Oo, hindi biro din Tapos, mag-ano, manage ng lahat ng mga equipment mo 'no, tapos siyempre ginagawa mo yeah, yung trabaho mo bilang, truck driver. 'Di ba parang doble yung trabaho mo sabay, sabay mo din ginagawa, ang hirap, ito nga ang ano eh, pagka, kailangan, sa editing na, kailangan alam mo kung ilang beses ka nagsalita sa harap, grabe ilang beses ka oo, nagsalita sa likod, ilang beses ka ginamit yung ulo, and then ilang beses ka yung hawak mong camera, no? And then oo, meron pa tong isa, matagal mag-edit ito. Meron pa tong mga shots. Meron pa akong drone. Mamimili pa ako ng music na imamatch dun sa drone shots. Kasi hindi pwedeng hala, maglagay ka lang drone tapos ang scenery ay parang Arizona tapos ang music mo ay Jolly, di ba? So kailangan yung music niya medyo Marlboro style, yung parang iyan. cowboy ba? Oo, parang natutunan mo na rin ang production quality ng video editing ano? Nag Saka papanood ko ng mga movie, ganito palang mag-cut. Oo, Ito, cut, cut. Okay. So, madali na lang siya. amazing! Sabi ko sa inyo Ako guys yung, ako yung director, ako yung actor, ako yung editor, ako yung sound effects, ako yung drone pilot, ako na lahat. oo, pero tingnan niyo naman ano, that's why you deserve the growth, okay, that you've seen sa Yeah. channels mo. Hindi lang po siya sa YouTube ano. Ang galing ano, okey. O eto, last na lang, magkalahating oras na tayo 'no. Mhm. Alam mo naman ang dami biglang mga 'di ba, ang daming mga Filipino content creators in Canada na Mhm. katulad ko, kabilang ka sa mga idol nila pagdating sa vlogging. Ano bang, Mhm. tips mo sa mga lalo na yung mga bago pa lang nag-uumpisa? By the way, before you answer that, bago ko makalimutan, bibigyan ko ng trivia itong mga viewers natin. Alam nyo ba, hindi ko 'to makakalimutan kay Pinoy Tracker. Nung nag-uumpisa pa lang po yung channel ko, wala pa ang 1,000, I think a couple of hundreds maybe. Pagising ko isang umaga, sabi ko, "Uy, parang may mga nag-follow sa'kin ng mga 20, parang ganyan. At that time malaki na sa'kin yung 20. Sabi ko, "Ano Mhm. kaya nangyari? Ba't parang merong mga bulto-bultong nag-follow sa'kin?" Until somebody commented, one of the new followers said na parang it was because of Pinoy Tracker, who at that time, sabi ko, "Sino 'tong Pinoy Tracker?" Ganito, ganyan. And then pinanood ko yung latest upload niya nun, nakita ko na parang shinout-out mo ako, ganito, Yeah. ganyan. I think nakakaisa o dalawang episodes pa lang siguro ako nun. Or basta parang gano'n, eh, or a few pa lang. So, hindi ko makakalimutan 'yun. I think you were the very first, content creator who did that for me. Nakita ko yung value nung channel mo rin at that time. So, thank you Marco, hindi ko nakakalimutan 'yun, Yeah, kasi that time, pinapanood kita sa Pilipinas and then bigla Totoo kang ba? nag-pop out dun. Yeah, interview mo kay Duterte, kay Ay naku po, Binay, oo. tapos yung sinabi mo na about yun sa father mo, di ba, na nagkasakit, tapos Yeah, gumastos yeah. ka. Parang yun ang ini-explain ko dun sa aking mga viewers ba na, tingnan nyo si Ma'am Ina. Si Ma'am Ina, okay na sa Pilipinas, but still, pumunta pa rin siya ng Canada. Di ba? Oo, oo. Kaya Ay sabi naku, nung, thank you. sinabi ko sa iyo na, Ma'am, I don't know kung pag ilang subscriber ako that time.
Basta ako sobrang konti pala ng followers ko nun. Kaya nga nung gumising ako, siguro mga less than 20 yun. Ang laking bagay na sa akin nun at that time. Anyway, thank you so much. I just wanted to make sure, okay, I put that on the Welcome, record, ma'am. yung appreciation ko sa'yo. O sige, puntahan natin yung mga bagong content creators naman ngayon. Ano bang tip mo sa kanila? Kasi sobrang dami, sa totoo lang Yeah. Marco. It's so hard to stand out. Oo. Yeah, maraming nga nakikita ko sila. Pinapanood ko, ma'am, kahit yung mga baguhan, pinapanood ko sila. Mas gusto ko yung mas mahabang video na ginagawa ng isang content kasi yung isang oras ko, 45 minutes yung video niya, napapanood ko. Pinapakinggan ko lang kung anong mga pinagsasabi. Well, yung pagko-content kasi, hindi din madali, lalo na sa mga editing, no? Kailangan mo mga sound effects, mga music, wag lang kayong mahiya. Consistent lang yung upload ninyo. Kung meron kayong followers sa Facebook na medyo mataas-taas, i-introduce ninyo ang inyong channel ng YouTube. Kasi mas Mhm. maganda yung kita ng YouTube compare doon sa Facebook kung hindi naman ganun ka millions of millions ng viewers mo. Introduce mo tong YouTube mo doon sa mga followers mo sa Facebook. Oo. Consistent lang kung ano yung topic mo, o kung ano yung content mo, wag kang mag-clickbait kasi magba-viral ka lang once. Tandaan mo yan, magba-viral ka lang once. Then pag nalaman ng mga viewers mo na ito mahilig mag-clickbait to, hindi ka na panunuorin yan. Kung ano yung content Yeah. mo, yun din yung ilalagay mo doon na thumbnail. Like, related lang doon sa content mo. Huwag kang mag-clickbait na ganito, ganyan. Tapos panunuorin ka dahil ng-clickbait ka. No? Kung anong content, yun lang din yung title mo, yun ang thumbnail mo. Then consistent Yeah. lang sa vlog. Consistent lang sa vlog. May pera dyan. Yan, oh, talagang parang ikaw enjoy na enjoy mo, no? No, you deserve it. Talaga. Ay, nako, Yeah. I'm so happy. Again, thank you so much, Marco. Finally, natuloy ang ating interview after 2 years. Maraming salamat sa'yo and I wish you more success kahit matuloy ka dun sa pinaplano mong in-explore mong bagong career and of course sa content creation. Pag napunta ka dun sa tinitignan mong bagong trabaho, mukhang magiging magandang content din yun. Ewan ko lang kung papayagan ka ng gobyerno. Magandang content yun kasi i-inspection mo na yung mga truck eh. Then yung Oo. taong, ito na siya, okay? Tigil ka dyan, inspeksyon na natin yung truck mo. Violation to, violation. Well, plano pa lang yan, ma'am. Sana, Oo. God's will. Ay, na. Yeah. Okay. Thank you so much. Okay, Ma'am, thank you Marco, so much. Yeah. I appreciate it sobra. Okay na nandito ka. Oh, guys, okay ba? Nakuha natin si Marco. Ay, sa totoo lang, tuwan-tuwa ako. No? I was so excited for this. Okay. Oh, guys, panoorin nyo na lang ha. Puntahan nyo rin yung channel ni Marco. If hindi nyo pa alam, okay, Pinoy Trucker. I will end this episode here. Thanks, guys. Thank you, All right. Marco. Yeah. Thank you, ma'am. Bye.